Posible na makuha ng Magnolia Chicken Templados itong si Shonny Winston mula dito sa Converge Fiber XR sa pamamagitan ng isang 3-team trade. Ang mangyayari dyan, makukuha ng Converge yung first round draft pick ng NLEX Road Warriors. Samantala naman, itong Magnolia Chicken Templados makukuha si Shonny Winston mula dito sa Fiber XRs. At ito namang NLEX Road Warriors makukuha nila itong si Gio Halalon at itong si Jackson Corpus. Sa ngayon, ang nakikita natin dito, kapag nakuha ng Magnolia itong si Shonny Winston, yan ang okay na pampalit kay Gio Halalon. Meron pa rin 3-guard rotation itong si Coach Chito Victolero na magagamit in case magdesisyon ng management na wag i-trade itong si Paul D. Itong si Shonny Winston, pwede rin yan na maging small forward. At sa panig naman ng Converge, kapag nakuha nila yung first round draft pick ng NLEX, pang-anim yan. So makakakuha sila ng isa pang player na magko-complement dito kay Justin Baltasar. At alam naman ng lahat na iyan talaga ang hinahanap at gustong gawin ni Coach Alden Ayo. Sa panig naman ng NLEX, si Gio Halalon at si Jackson Corpus, yan ang pupuno dito sa pagkawala, of course, ditong kanilang mga ibang players. Alam natin si Kevin Alas merong ACL, kaya kayang-kayang punuan niya ni Gio Halalon. Dito si Jackson Corpus naman magdadagdag yan ng lakas dito sa front court ng NLEX na alam natin na isa doon sa mga problema talaga nila. Hindi nagagamit si Corpus dito sa Magnolia, pero pag yan nabigyan ng playing time dito sa NLEX, makikita natin na solid two-way player yan. Kaya nga maraming nakapansin sa kanya nung naglalaro pa siya dati dito sa Colombian Jeep na ngayon ay terra firma na. Kaya sa tingin ko, mananalo din dito sa trade na yan ang tatlong teams. At di naman natin masasabi na meron diyang malulugi. Kaya sa tingin ko, itong klaseng trade ay dapat isiping mabuti ng Magnolia. Ang Meralco Bulls ngayon ay titignan kung makakumbinsi nila itong Rain or Shine Elasto Painters na ibigay yung isa sa mga draft picks nito. Ang Meralco ay merong first round draft pick ngayon, pero medyo mababa yan. Ang gusto nilang makuha ay yung first round draft pick ng Rain or Shine nasa pang number 7. Ang ROS actually, dalawa yung draft picks nila pang number 7 at number 9. At tinitignan ng sabihin na natin ng Meralco Bulls kung papayag si Coach Yeng Guiao na ibigay yan. Ang tanong kung sino ang pwedeng i-offer na kapalit ng Meralco Bulls. Sa tingin ko, ang pwede nilang i-offer dito kay Coach Yeng Guiao para makumbinsi na ibigay yung draft pick dyan ay itong si Aaron Black. Kahit na may ACL injury yan, alam natin na ito ay kapag nakarecover, magiging isang mahusay na addition dito sa backcourt ng Rain or Shine. Plus, pwede rin nilang isama itong si Jansen Rios na isa doon sa mga role players na ginamit nitong si Coach Nenad Vucinic at Luigi Trillo. Sa ngayon, ito si Norbert Torres, obviously galing na yan sa ROS, so hindi na yan siguro kukunin ulit ni Coach Yeng Guiao. Posible na si Kyle Pascual tanggapin din ng NLEX o ng Rain or Shine. Ibig sabihin, pwedeng tatlo ang ibigay ng Meralco. Si Kyle Pascual, si Aaron Black, at itong si Jansen Rios. Siyempre, magdedepende yan kung sino magiging available dito sa draft. Na sinabi ni Coach Yeng Guiao, ang gusto niya kunin ay big man. Ngayon, kung konti lang yung big men na sasali dito sa draft at puro guards, siguro iisipin ni Coach Yeng, mas mabuti na naibigay niya dito sa Meralco, at least makakakuha siya ng mga established na players in return. Pero kung maraming big men ang sasali dito sa draft, hindi siguro ibibigay ni Coach Yeng Guiao yung kanyang draft pick dahil naghahanap sila ng mga sentro na magagamit. Kaya abangan natin ang mangyayari.